Ibigay niya po sa amin ang karunungan, tiyaga at malasakit sa aming gawain. Naway maging kasangkapan kami ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ingatan niyo po kami sa anumang kapahamakan at pagpalain ng aming pagsisikap. Tulungan niyo po kami maging mabuting halimbawa sa aming mga kasamahan at maging bukal ng pag-asa at inspirasyon sa aming paligid. Itinataas po namin sa inyo ang buong linggong ito, kayo po ang manguna sa lahat ng aming gawain. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po, Ms. Carlene May P. Games. Hinihiling naming humarap po tayo sa ating watawat ng Pilipinas. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin ng buong dangal ang lupang hinira sa saliw ng musika ng Pasig City Symphonic Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunuhan ni Mr. Crisostomo Ian P. Beron Cruz mula sa Pasig City, Legio. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig sa saliw ng tugtugin ng Pasig City Symphonic Band. Para po sa panunumpa ng lingkod ng bayan, na pangungunuhan sa atin ni Ms. Lian K. Solonia mula sa Pasig City, Legio. Taas po natin ang ating kanang kamay sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang katiniwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan, na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako, at magbibigay ng pag-asa.
bigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. at inspirasyon sa aking mga kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan, sa mga katiwalian sa pamahalaan. pipigilan at isisiwalat ko ito Pilihan at sisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang, Sa buhay ko ang isang lingkod bayang, makadiyos, Diyos, makatao, makatao, makakalikasan, makakalikasan, at makabansa. at makabansa. Tutugon ako Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, maginhawa, at panatag na buhay. at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihanawan ako ng may kapal. sinawa ako ng may kapal. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. October 13 to 17, 2025, Meet Safety Consciousness Week. Bilang bahagi ng ating kampanya para sa kaligtasan at kalusugan ng bawat mamamayan. Ating ipinagdiriwang ang Meet Safety Consciousness Week mula October 13 to 17, 2025 alinsunod sa itinakdang selebrasyon ng National Meat Inspection Service. Layunin ng selebrasyong ito na paigtingin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng ligtas, malinis at dekalidad na karne. Hikayatin ang tamang pagbili, pagtatago at pagluluto ng karne, iwasan ang pagkalat ng sakit na maaaring makuha sa hindi ligtas na karne. October 17, 22, 23, 2025, National Week for Overcoming Extreme Poverty, Proclamation Number 717, Series 2004. Week 2, National Health Education Week, Proclamation Number 255, Series 1967. Local Government Week, Proclamation Number 63, Series 1992. National Mental Health Week, Proclamation Number 452, Series 1994. And October 18 to 24, 2025, United Nations Week, Proclamation Number 483, Series of 2003. At tinatawagan po natin si Ginoong Patrick Plandiano, Head ng Cultural Affairs and Tourism Office. Magandang umaga po. Sir Allen, ganito pala yung pakiramdam. Nag-aanaliligo ko. Good morning po, Mayor Kong. Magandang umaga po. Vice, magandang umaga po. Sa ating mga kapital. Noong October 2, 2025 ay ginanap po ang ika-26 National Convention ng Association of Tourism Officers ng buong Pilipinas. Ito po ay kasabay na iginag-awad sa mga lokal na pamahalaan ang mga pagkilala sa mga efforts na ginagawa natin sa pamamagitan ng mga ginagawa activities ng Cultural Affairs and Tourism Office sa buong Pilipinas. Buong pagpapakumbaba po namin na pinababatid at ipinipresent ang award na nakuha po ng lungsod ng Pasig. Ang award pong ito ay binigay para sa lungsod ng Pasig bilang pagkilala as grand winner ng Best Practices on Sustainable Tourism.
At ano po yun? Para saan po yun? Ito po ay bilang pagkilala sa effort na ginagawa natin sa May Bunga Rainforest Park. Ito ay pinamagatang May Bunga Rainforest Park, the last lang of Pasig. Tatlo po yung naging finalist dito. Ang isa dito ay ang lungsod ng Quezon City, San Juan at Pasig City po ang pinarangalan bilang grand winner. Ang category po ay highly urbanized, para po ito sa lahat ng highly urbanized cities sa buong Pilipinas. Ganoon din po ang pagkilala bilang most outstanding tourism organizations, kabilang ang Pasig sa National Capital Region. Ito po ay ginawaran din ang Pasig kasama ang iba pang mga lungsod sa National Capital Region bilang pinakamagaling na tourism officers and organization sa buong Pilipinas. Hindi po natin makakamit ang award na ito kung hindi po dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal ng mga kasamahan natin sa May Bunga Rainforest Park. Naririyan po sila. Siyempre po, narinig ko po yung kwento rito ni Kong sa kanilang pagtindig at pakikipaglaban para isalba natin. Dahil hindi po yan May Bunga Rainforest Park ngayon kung hindi po ito tinindigan ni Kong Roman at ni Mayor Vico noong 2019. At siyempre sa aming mentor, si Consi Angelo na committee chair po ng Culture and Tourism. Siyempre sa nag-akda ng ordinansa para panatilihing permanent forest park o protected area ang May Bunga Rainforest Park, Consi Pao. At siyempre si Consi Kiko. At aming bagong committee chair sa Parks and Playground, si Consi Buboy Agustin. Mayor, buong pagpapakumbaba po namin na ibinibigay sa inyo ang aming award. Natawagan po natin ang mga taga Cultural Affairs and Tourism Office at May Bunga Rainforest Park na samahan po tayo dito sa harapan. Maraming salamat, Sir Patrick Planjano. Muli palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Magkakaroon po tayo ng blessing na mobile kitchen mula sa Pasig City DRRMO mamaya po pagkatapos ng flag ceremony. At ngayon din po ang pinakahuling pasahan ng memorabilia para sa time capsule. Matatagpuan po ang kato sa information booth sa ground floor Pasig City, temporary Pasig City Hall. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Economic and Environmental Sector, Pasig City Local Economic Development and Investment Office, ako naman po si Ina Marie Punggayon mula sa Pasig City Legio. Maraming salamat po mula sa Pasig City Symphonic Band at Curricular Affairs and Tourism Office. Ako naman po si Felicidad Malbog mula sa PC Legio. Kami ang naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe mula sa ating magiting na Congressman Roman Romulo. Isang magandang umaga po sa ating lahat, kay Mayor Vico, Vice Dodot, sa the City Councilors,
Siyempre sa lahat ng kawani ng ating City Hall. Unang-una po, kaya ako magsasalita ngayon umaga, kasi kahapon nakuha ko yung schedule para ngayon araw. Nakalagay doon na merong State of the City Address ngayon hapon. Kaagad-agad naman tinawagan namin ang Office of the Mayor, kasi sa totoo, ngayon hapon din ang approval on third and final reading ng bagong budget para next year. So sa totoo, medyo may conflict talaga sa schedule. Kaya sabi ko nga, dito na ako mag-a-appear ngayon umaga, kasi baka mamaya, pag wala ako dun mamaya hapon, ay may iba-ibang intriga na lumabas. Pero ang totoo po, talagang may conflict lang ng schedule. In addition po, mamayang hapon din po, a-approve na po yung bago kong sinulat na batas, yung pag-expand ng IGASPE para yung K-6 na mga estudyante na nasa congested private schools, congested DepEd schools, ay pwede na nating mailipat sa private schools. Gusto ko lang rin malaman, hindi ito katulad ng dating IGASPE na lilipat lang tapos bibigyan sa Metro Manila ng 22,000 per year. So talagang hindi naman kaya yun eh. Sa ilalim ng bagong panukalang batas na ito, may flexibility na ang Secretary of Education na depende dun sa katayuan ng pamilya ng bata. Example, kung 4-piece beneficiary siya, kung punong-puno na sa isang DepEd school, ililipat siya ngayon sa katabing private school. Kung 22,000 ang ibibigay mo, hindi rin matatapos yung bata dun. Kasi sa pagkain pa lang, minsan may bibilin pang libro, laboratory, hindi kakayanin. So sa ilalim ng bagong panukalang batas na ito, ay pwede nang i-adjust kung mas kailangan ng tulong ng isang pamilyang Pilipino dahil 4P siya or lower, dapat mas mataas yung itutulong sa kanya. Gusto ko rin ibalita sa inyo, nasabi ko na rin sa PLP ito, nung ako rin yung sumulat dati ng Unifast Law, yung sa kolehiyo. Itong darating na taon, uupisahan na yung pag-adjust nun. Kasi kung maalala ninyo, inamendahan nyo ng konti. Sa amenda nun, libre yung tuition fee, katulad sa PLP. Pero yung pang-araw-araw na gastusin, dati 60,000 a year ang binibigay po sa bawat estudyante dun eh. Bumaba yun to 20,000 na lang ngayon. Hindi talaga kakayanin. So ngayon po, nag-agree na lahat, ipapairal na po, ipapilot po, no, hindi ka agad-agad mangyayari next year, para mabalik natin sa 60,000 a year per beneficiary dun sa kolehiyo. Kasi sa totoo po, hindi kaya yung tuition fee, maliit na parte lamang yun. Pero again po, no, marami pa naman akong gustong ibanggit, pero napagbigyan lang ako na kahit pa paano makapagsalita dito at masabi kung bakit mamayang hapon ay hindi ako makakarating, dahil importante rin naman yung budget natin para sa susunod na taon. Kaya muli po, maraming salamat. Let's enjoy Pasig. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Kong Roman. Sa pagkakataon po ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Congressman Roman, maraming salamat sa inyong mensahe. Talagang pumunta siya sa ating flag raising ngayon. At baka daw mang-intriga kayo mamaya pag wala siya. Kaya mabuti na po, narinig niyo mula sa kanya. At kino-congratulate din natin ang ating butihing lone representative sa Kongreso sa napakaraming legislative accomplishments niya, lalo na sa larangan ng edukasyon. Alam niyo yung sinasabi niya po sa IGASPE, pati yung sa Unifast, natataas po ulit yung tulong na binibigay. Talagang libo-libong Pasigenyo at milyong-milyong Pilipino ang matutulungan nun. Congratulations, Congressman Roman Romulo. Magandang umaga din po sa ating Vice Mayor Dodot, sa ating City Council. Magkikita-kita po tayo mamaya sa State of the City Address. Mamayang hapon sa kanilang session sa tanghalang Pasigenyo. Hindi naman kalakihan yung venue natin, kaya siguro yung iba maaari na lang pong manood via Facebook Live, via live stream.
sa ating May Bunga Rainforest Park, sa ating Kato. Congratulations po sa inyo. Si Councilor Angelo talagang nagsuot ng pearl earrings dahil may pearl award po tayo. Congratulations ha. Maya-maya may blessing po tayo ng ating mobile kitchen. Nandito na po si Father Melvin at ang ating DRMO. Yan, hindi ko na patatagalin pa. At diretso na po siguro tayo sa blessing natin. Maraming salamat sa lahat at adjourn na po tayo.